Magandang buhay mga sir at ma'am ko. Welcome to my channel. Ito yung part 2 ng ating video. So ang gagawin natin ay magdedesakal tayo ng saging na lakatan at saging na saba. So ang reason para yung ating lakatan ay mamunga ng mas malaki at maging healthy yung ating punong lakatan. At the same time, magkakaroon tayo ng planting material na saging na lakatan. So samahan nyo ko mga sir at ma'am ko kung paano mag-desaker at mag-maintain ng saging na saba sa ating munting garden. So ang gagamitin natin na tools ay itong kutsilyo, ordinary kitchen knife. Then ito naman yung tinatawag na dulos. Yan. So ito yung magiging desakering natin na desakering tool, itong ating dulos. So ang gagawin muna natin, una disinfect natin yung ating mga tools. So ito yung disinfectant natin. So ito ay bleach at alcohol para kasi ginamit natin ito sa ibang halaman, baka mamaya mayroong mga fungus yung halaman natin ay baka mahawa yung ating mga saging. So ang gagawin lang natin, i-spray lang natin. Para mapatay yung mga bacteria na kumapit sa ating garden tools. So ano lang, DIY lang to. Then yung ordinary nating kitchen knife, ganun din. So ang gagawin natin una ay tatanggalin natin yung mga patay na dahon o yung mga medyo matatandang dahon. So lilinisan muna natin. So make sure lang malinis yung ating puno. Kaya ito tatanggalin na rin natin ito. Ito na rin, tanggalin na rin ito. So bali ang kukunin natin planting material sa particular na puno na to ay ito. So dalawa yung planting material natin. Kaya punta tayo sa pangalawang puno. So bali tatlo yung puno na tatanggalin natin ng suwi o subuan. Ito naman. So pagkalipat natin, so gagawin natin, bawat paglilipat ng puno, bawat lipat natin puno, di-disinfect natin yung ating knife. Again, para maiwasan yung pag-transfer o pagkakahawa-hawa ng sakit. Sprayan lang natin ng bleach at alcohol. So, again, alcohol ulit. So huwag natin kakalimutang mag-disinfect. Napakahalaga ng pagdi-disinfect ng garden tools kasi para maiwasan natin yung sakit. Kasi the moment na magkasakit yung ating saging ay wala na tayong magagawa, dire-diretso na yan. Okay. So alin yung mga tatanggalin? Yung maliliit, yung maliliit na dahon, saka yung mga nakasayad. So iwasan natin na yung mga dahon ay sumahid sa lupa kasi pwedeng maging pagmulan o tulay para magkaroon ng fungus yung, o magkasakit yung ating saging na lakatan. So dito sa isang puno na to, so hindi na natin siya kukuhanan ng ng subual. Bali dalawang puno lang yung kukuhanan natin. So bakit? Kasi kung mapapansin nyo, yung ating mother plant saka yung suwi halos magka-size na. So patutuloy na natin to para hindi na ma-damage o masaktan mabuti yung ating mother plant. Kinagat ka? Tanggalin natin ang soy. Yan, meron na tayong planting material. One part planting material. So
yung ating saging ay 4 months na. Magpapatuloy tayo ng suwi after 5 months. Okay na? O yan pa? Bakit? So dun sa dalawang puno ng ating saging na lakatan, nakakuha tayo ng 6 na planting material. So hopefully itong isa na to ay mabuhay kasi medyo na damage natin. Hopefully tumubo siya, pero meron namang eye dito, so possible na siya ay mabuhay. So ang gagawin lang natin, tanggalin lang natin yung ugat. Buwasan natin. So, punta naman tayo dun sa taniman natin ng saba. Dito, ha? So ito yung ating saba. Ito yung cardaba kung tawagin. So ito yung mother plant natin. Tapos meron na siyang bunga. Ito yung follower. Ito yung kasunod na magkakaroon ng bunga ulit after 3 to 4 months, mamumunga na rin to. Then ito naman yung mga sucker. Ayan. Yung maliliit na to. So ang gagawin natin ay lapit ka natin dito. So ang gagawin natin ay tatanggalin natin ito, saka ito. So ito patutuloy natin kasi malayo naman doon sa follower saka sa mother plant. So ito na lang itatanggalin natin kasi nangaagaw pa siya ng sustansya doon sa ating mother plant at yung susunod na follower. Again, disinfect tayo. Disinfect tayo. Ito, tanggalin natin to. Condemn na siya. Ito, condemn na to. Isasama na natin sa compost. Okay, isa. So ito, hindi naman ito masasayang kasi gagawin natin compost or fertilizer. So dito naman tayo sa susunod saba. So dito sa part na to, isang follower, main follower natin, saka isa pinatuloy na natin to. Next, ito naman. So ito yung mother plant natin. So magdi-decide tayo kung ano yung patutuloy natin. Kung ito ba o ito.
So again, disinfect ulit tayo. Napakahalaga ng disinfection para hindi makasakit o hindi mahawa ng sakit yung ating mga halaman. So bali yung patutuloy natin ito saka ito. So ito, kukondem na natin to. Yung kabila, kukondem na rin natin kasi masyadong dikit na sa pader. Konti. So, Kondem na rin siya. So, tanggalin na natin siya. tapos may pata. Ay! Oh, So, transplant na natin yung nakuha natin na suwi ng lakatan. So, ang gagawin natin ay pumili tayo ng rooting hormones. Ang tawag dito ay ANAA. So, kukuha lang tayo ng 4 liters na tubig. Dito natin ibababad yung ating subwal. Ibababad natin yung ating subwal ng 30 minutes. So, ang gagawin, kuha tayo ng fungicide para sigurado na tanggal ang mga fungus. Next, isang takip ng ANAA. So, hindi pa siya bukas. Shake muna natin. So, isang takip lang para sigurado na mag-ugat kaagad yung ating saging na lakatan. So, haluin lang natin. So, gagamitin natin to sa saging na lakatan. Bababad lang natin siya ng 15 to 30 minutes. So, bababad muna natin siya. Habang siya nakababad, i-prepare natin yung ating seedling bag para kung saan itatanim natin yung ating lakatan. So, ito yung ating seedling bag. So, ang sukat ito ay 10 by 17 inches. So, lalagyan natin ng lupa.
lagyan natin ng compost. So, yung mga na i-transplant na natin na saging lakatan ay ilalagay natin sa shaded area para hindi masyadong ma-stress yung ating halaman. Then after 1 to 2 months, pwede natin siyang i-transplant dun sa ating area na pagtataniman. So, na-transplant na natin yung ating saging na lakatan. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, una, ang reason kung bakit tayo nag-desacker, una, para mapanatili nating maayos yung ating punong saging na lakatan, yung ating mother plant, para makapagbunga siya ng madami. Pangalawa, para iwas sa mga nangaagaw ng sustansya dun sa ating mother plant. At pangatlo ay para magkaroon tayo ng additional planting material. So sa 2 puno ng saging na lakatan ay nakakuha tayo ng 6 na planting material. Mga sir at ma'am ko, maraming salamat sa panonood ng aking video. Kung may natutunan naman kayo sa video na to, please like, share, and subscribe na rin. And press the notification bell para lagi kayong updated sa mga video na aking gagawin. Maraming salamat at God bless us all.